Hindi ko maintindihan ang ugali ng isang to. Kung minsan mabait sa akin, pero madalas pa rin naman magsungit. Nung isang araw lang ang bait-bait na halos akuin niya na ang lahat ng trabaho ko sa bahay niya. Ngayon naman, ayan balik na naman siya sa pagiging bugnutin niya. Sarap maghiwa ulit ng daliri para bumait na naman siya sa akin eh. Haha. Yo bro! Bungad na lalaking kakapasok lang sa opisina niya. What are you doing here? Masungit na tanong nito. Nilingon ko ang kausap niya. Sakto din naman na napatingin ito sa gawi ko. Chelsea! Imbis na sagutin ang tanong sa kanya ni Kamahalan, lumapit ito sa akin at kinamayan ako. Ano nga ulit ang pangalan nito? Herms? Herms? Herman, remember? Anito sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Oo nga, siya yung lalaki sa rooftop. Naalala ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla itong umupo sa tabi ko. May kailangan lang ako kay Prince. Ikaw, what are you doing here? Sa kanya ka ba nagtatrabaho? Oo. Nawala bigla ang ngiti sa labi ko nang pagtingin ko kay Kamahalan. Halos patayin na ako nito sa klase ng tingin niya sa akin. Secretary, she's my maid. Putol ni Kamahalan sa sasabihin pa ni Herman. What are you doing here? Galit na tanong nito. Relax. Natatawang sagot nito. I just dropped myself here para ipaalam lang sa'yo na bukas ang medical mission natin sa St. Benedict Orphanage. Nasama ka ba? Dinig kong saad nito. Habang naglalakad ito papalapit kay Kamahalan. I'll see my schedule tomorrow. Nothing more? You can leave. Seryosong anito sa kaibigan. Takte talagang ugali ng sungit na to. Kaibigan niya ba talagang kausap niya? Sarap upakan eh. Okay. Just wanted to remind you bro. And kasama pa lang mami mo bukas. Tumingin pa ito sa akin saka ako kinindatan. Bye Chelsea. See you around. Bye Herman. Kumaway pa ako sa kanya. Just leave Herman. Ulit nito sa kaibigan. Napatawa naman si Herman. Fine bro. Anito sa katuluyan lumabas ng opisina. What's with that smile ha? Napatingin ako sa kanya. Bakit? Bawal? Inirapan ko to saka itinuon ng pansin sa magazine na kinuha ko. Kailan pa kayo nagkakilala? Ba't mo tinatanong? Balik na tanong ko dito. Just answer my question, pangit. Nung nakaraan. Don't talk to him again. Napatingin ako ng diretso sa kanya. Nakakunot noon na naman ito sa akin. Tiningnan ko ito ng seryoso. Kahit malayo kami sa isa't isa na aninag ko naman ang mga mata niya. Huwag mo sabihin na nagsiselos ang Kamahalan ko. Hala, baka gusto na din niya ako. Kaya pinagbabawalan niya akong kausapin si Herman. No way. Huwag kang umasa, Chelsea. Wala kang pruweba na gusto ka din ng amo mo. What? Iritang tanong nito nang matagal ko na siyang tinititigan. Bakit naman hindi ko na siya pwedeng kausapin? Mas mabait nga siya kaysa sayo eh. Sagot ko sa kanya. Just do what I say. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, pangit. Padabog pa nitong kinuha ang ballpen niya at nagsimula na sa trabaho niya. Umiiwas ka lang. Nakakapagtaka na talaga ang ibang ikinikilos ng lalaking to. Kung di lang ako masasaktan sa huli, iisipin ko talaga na may gusto sa akin to. Pero malabo talaga eh. Malabong magkagusto sa akin ng isang Prince Cody Alegre. Pangit, hurry! Malilate na ako dahil sa'yo. Tinig kong sigaw nito mula sa sala. Nagmadali naman akong lumabas sa kabilang banyo. Kung kailan paalis ako, saka ka naman nag-iinarte dyan. Pagsusungit na naman ito sa akin. Sa masakit talaga ang tiyan ko. Anong gusto mo? Sa labas ako magkalat? Balik na asik ko sa kanya. Kanina pa ako pabalik-balik sa CR. Kadiri, let's go. Nagpatiuna na itong lumabas. Kinuha ko muna ang bag ko saka sumunod sa kanya. Isinama kasi ako nito para sa misyon nila sa bahay ampunan. Pabor din sa akin kasi mahilig ako sa mga bata. Ilang sandali na biyahe ay nakarating na din kami doon. Una kong nakita si Herman na nasa labas ng gate at halatang nag-aantay na sa pagdating namin. Lalapitan ko na sana ito nang makababa kami sa sasakyan niya. Pero nagulat na lang ako nang iharang nito sa harap kong kamay niya. Kaya napatigil ako sa paglalakad. Bakit ba? Tanong ko dito. Remember what I told you yesterday? Don't talk to him again or I'll fire you. Mariing saad nito sa akin saka ako hinila pabalik sa likuran niya. Sarap bugbugin.
Isinama niya pa ako dito kung bawal naman pala makipag-usap. Hey bro, nasa loob na ang mami mo. Let's go. Hi Chelsea. Nito nang makalapit sa amin. Nagulat na lang ako nang bigla akong hilain ni Kamahalan palayo dito at mabilis na pumasok sa malaking gate ng bahay ampunan. Nakita ko na lang ang nagtatakang itsura ni Herman habang napapailing na sumunod sa amin. Ma'am, bungad niya sa babaeng naabutan namin sa opisina ng mga madre. Ito nga yung babae na kasama niya sa picture sa kondo niya. Magkahawig nga silang mag-ina. Hindi rin masasabi na may edad na ito dahil bata pang itsura kong titingnan. Maganda at halatang alaga ang katawan at balat. Pagmayaman talaga eh. Isama pa na doktor ito, kaya alam kung paano alagaan ang kalusugan. Iho, Cody. Humalik pa ito sa mama niya. Binawi ko naman ang kamay ko na kanina papalahawak ni Kamahalan. Who is she? Tanong nito nang mapako ang tingin sa akin. Umiti ako dito at yumuko pagbibigay galang sa mama niya. She's my maid. Tipid na sagot nito. Maid? I thought one of your girls na naman. Ay naku batang to. Hello po ma'am. Good morning po. Nakangiting bati ko dito. Nagulat naman ako nang halikan ako nito sa pisngi. You don't look like a maid for me. Nice meeting you, Iha. Butit nakasama ka dito sa medical mission namin. Siya, sige at magsimula na tayo. Iho, Cody, please tell the other members na magsimula na sila. Utos nito kay Kamahalan. Ako naman ay hinila ng mama niya palabas at isinama sa mga bata. Magkakasundo tayo, Iha, at pareho tayo may gusto sa mga bata. Nakangiting turan nito sa akin. Salamat po, ma'am. Masaya po kasing kasama ang mga bata, kaya gustong-gusto ko sila. Totoo. Siya, sige, at maiwan muna kita at kakausapin ko lang si Sister Alpa. Busy naman ako makipagkwentuhan sa mga bata nang lumapit sa akin si Herman. Ngayon ko lang nalaman na doktor din pala siya dahil sa suot niya. Kamusta ang mga bata, Chelsea? Nakangiting tanong nito sa akin. Okay naman. Masaya pala dito. Nakakaaliw ang mga bata. Tumayo ako sa kinauupuan ko saka lumapit sa kanya. Buti naman at nagustuhan mo. Mahilig ka pala sa mga bata. Naaaliw na din kaming pareho na makipaglaro at makipag-usap sa mga batang nandun. Mas masaya kasama at kausap si Herman kesa kay Kamahalan na laging nakakunot ang noo sa akin at masungit. Natigil lang ako sa pagngiti at pagtawa nang makita ko na naman sa hindi kalayuan si Kamahalan na seryosong nakatingin sa amin pareho. Galit na naman siya sa akin. Paano? Sinuway ko yung utos niya. Patay talaga ako nito. Baka mamaya niyan totohanan niyang tanggalin ako sa trabaho ko. Lalapitan ko sana ito nang mabilis itong umalis sa pwesto niya at naglakad palabas ng bahay ampunan. Tinopak na naman siya. Bahala siya sa buhay niya. Bulong ko na lang sa sarili saka bumalik sa mga bata at pinagpatuloy ang ginagawa ko kanina. Salamat sa pagsama dito, Iha. Walang anuman po, ma'am. Nakangiting tugon ko sa ina ni Kamahalan. Kakatapos lang ng medical mission na ginawa nila sa bahay ampunan. Aminado akong nag-enjoy din ako sa pagsama at pagtulong ko. Nakakaawa nga yung mga bata kasi katulad ko'y wala na din silang mga magulang. Ang ipinagkaiba ko lang sa kanila, kasama ko pa ang kuya ko. Kung kaya't hindi ko maramdaman na nag-iisa na lang ako sa mundo. Dok, kailangan nyo na pong bumalik ng hospital at may appointment po kayo mamayang 2 p.m. Putol ni Herman sa pag-uusap namin ni Ma'am Lucy. Paano, Iha? I'll go ahead. And I hope this is not the first and last we see each other. Mag-iingat ka. Ani nito ng tuluyan na din na magpaalam. Sinundan ko pa ito ng tingin hanggang sa makasakay sa kotse niya. Hinanap naman ng paningin ko si Kamahalan. Mula kasi kanina hindi ko na siya nakita. Baka naman umalis ng walang paalam. Let's go. Ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Untag sa akin ni Herman na nakabalik na pala sa tabi ko. Tatanggi sana ako kasi nakakahiya sa kanya. Let's go. Iisa lang naman ang uuwian natin eh. Nito saka ako hinawakan sa braso para igiyan na papunta sa sasakyan niya. Wala na akong nagawa pa ng pagbuksan niya ako ng pinto. Nag-enjoy ako ngayon. Lalo na kasama din kita. Nakangiting nito sa akin. Kunot noon naman akong napatingin sa kanya. Na? Don't give me that kind of look, Chelsea. I'm already taken, kaya wag mong bibigyan ng ibang kahulugan ng sinabi ko sa'yo ngayon. Napangiti na lang ako bigla sa sinabi niya. Akala ko may crush ka sa akin eh.
Natawa na lang din ito sa sinabi ko. Komportable ako makipag-usap kay Herman. Hindi kagaya kay Kamahalan. Ngayon, alam ko nang palabiro ka talaga. Pwede naman kung hindi lang ako taken. Pagsakay nito sa sinabi ko, nag-enjoy din ako ngayon. Magaan kang kausap at kasama. Kesa kay Kamahalan. Pag ko ay nakangusong saad ko sa kanya. You like him, ha? Napatingin ako sa gawin niya nang marinig kong sinabi nito. Nakatuon naman ang pansin nito sa kalsada habang nagmamaneho. Ha? Cody. I know you like Cody. Paano mo naman nasabi yan? I saw the way you looked at him. And don't worry, hindi ko sasabihin sa kanya. I can keep a secret. Trust me. Tumango na lang ako habang hindi ko mapigilan ang ngiti sa mga labi ko. Oo. Kaso, malabo naman na magkagusto din sa akin yun. May lungkot na saad ko dito, saka itinuon ang pansin sa labas ng bintana. Ay, bet, ha? Anong ibig sabihin niya? Nagtatakang napalingon ako ulit sa gawin niya. Ngumiti lang ito sa akin at di na umimik. Inihatid pa ako nito hanggang sa labas ng kondo ni Kamahalan. Bye, Chelsea! Bye! Salamat ulit sa paghatid. Kumaway pa ako dito bago tuluyang pumasok sa loob. Nakakapagod pala ang araw ko ngayon. Saka ko lang naramdaman ang sakit sa likod ko. Ang lagkit ko na din dahil sa pawis kanina. Umupo muna ako sa sopa saglit para magpahinga. Maya-maya ay pumasok din ako sa kwarto at gusto kong maligo. Kinuha ko lang ang towel at bihisan ko saka nagpunta sa kabilang banyo. Doon ako maliligo at gusto kong magbabad sa bathtub. Ilang minuto na akong nakababad sa tubig. Ramdam ko na din ang antok ko kaya pumikit muna ako. Rinig kong pagtunog ng pintuan pero hindi ko na pinansin yun kasi natatamad talaga akong imulat ang mga mata ko. Maya-maya automatikong napadilat ang mga mata ko nang marinig kong may sumisipol na animoy kumakanta. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita ko kung sinong nasa harapan ko. Sabay pa kaming napahiyaw nang makita niya din akong nasa bathtub. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Aahon ba sa tubig o ilulubog ang sarili ko para hindi niya makita ang katawan ko? Ganoon din ito na hindi malaman kung anong gagawin para matakpan ang kahubdan nito. Shit! Fuck! What are you doing? Galit na tanong nito at nagmamadaling hinila ang shower curtain para ipangtakip sa sarili niya. What are you doing? Anong ginagawa mo? Sabay pa namin tanong nang makabawi na sa nangyari. Ikaw, anong ginagawa mo? Ba't bigla-bigla ka nalang pumapasok dito? Galit ding tanong ko sa kanya habang pilit na inilulubog ang sarili sa tubig. Buti na lang at puro bula ang tubig dahil kung hindi makikita niya talaga ang buong katawan ko. Shit! Did you know how to lock the door, ha? Alam mo namang hindi lang ikaw ang tao dito, hindi ba? Oo nga pala. Nalimutan ko mag-lock kanina. Malay ko ba napapasok siya dito? Pagkakaalam ko kasi hindi siya gumagamit sa banyong ito at may sarili ng banyo sa kwarto niya. Napatili akong muli. Sabihin mo nang boboso ka lang talaga. Ang bastos mo! Lumabas ka na, dali! Sigaw ko sa kanya. At ako pa talaga ang namboboso? Ikaw nga itong nakita lahat ng katawan ko. Tss, ang kapal mo! Ramdam ko ang pag-iinit ng buong mukha ko dahil sa sinabi nito. Napalunok na lang ako sunod-sunod ng rumihistro ulit sa isipan ko yung nakita ko kanina lang. Tss, kala mo naman malaki ang ano mo Parang hambulate. Labas na, dali! Dahil sa inis ko, hindi ko na napigilan ang paglabas dun sa bibig ko. Kita ko naman ang pagkamangha sa mukha nito dahil sa mga sinabi ko. What? This? Sasabihin mo na parang bulate? Crazy. Baka hindi mo kayanin. Pagmamayabang nito sa akin. Napairit akong muli. Labas na! Labas na! Sigaw ko na lang dito para hindi niya mapansin ang kaba at pagkabalisa ako dahil sa pangyayari. Napapikit na lang ako ng mariin nang makita ko itong binitawan niya ang kurtina. Kaya lumantad na naman sa mga birheng mata kong dapat ay hindi ko makita. Narinig ko pa itong tumawa. Bulate pala, ha? Nito saka lumabas ng banyo. Ramdam ko pa rin ang pag-iinit ng buong mukha ko dahil sa hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip kong basta-basta na lang nitong ipinakita. Paano ako lalabas dito? Paano ko siya haharapin? Nakakahiya. Chelsea, yung mata mo, kawawa. Ay, kawawa ka naman. Bulong ko sa sarili. Sir, okay na po yung shower niyo sa banyo. Saad ng lalaki na nag-ayos ng shower niya. Nasa kusina ako at nagluluto ng hapunan. Mula kanina hindi pa rin ako makatingin ng maayos sa kanya tuwing kakausapin niya ako. Hiyang-hiya pa rin ako.
Hindi pa rin ako makamove on sa mga nangyari sa loob ng banyo. Pag naiisip ko pa rin yun, automatic kung nagiinit ang mukha ko. Naku Chelsea, nakakita ka na ng langit. Napangiti na lang ako dahil sa naisip ko. Baliw na talaga at kung ano-anong pinag-iisip ko. Smiling alone? Nagulat pa ako nang marinig kong boses niya sa likuran ko. Bakit ba? Masama akong ngumiti mag-isa? Iritang tanong ko sa kanya habang hindi ko magawang tingnan siya. Yeah, lalo na't alam ko kung anong dahilan ng pagngiti-ngiti mo dyan. Napalingon ako sa kanya. Kita ko naman ang nakakaloko nitong ngiti sa akin. Inismiran ko na lang ito. Mukha mo. Tumatawa siya. Dinig ko napapalatak ito sa pagtawa sa likuran ko. Anong nakakatawa ha? You, bulate pala ha? Pwede ba? What? Gusto mong makita ulit? Dahil sa inis ng pagkapahiya ko sa kanya, dinampot kong isang kutsara na malapit sa akin. Saka ibinato ko sa kanya. Baliw! Ang manyak mo! Lumayas ka nga sa harapan ko. Baka ibato ko sa'yo itong kutsilyong hawak ko. Natigilan naman ito sa pagtawa at nagmamadaling lumabas ng kusina. Kakain na! Sigaw ko sa kanya matapos maghain sa lamesa. Kakatapos lang din itong maligo dahil basa pa ang buhok niya. At amoy ko pang mabango niyang sabon at shampoo. Sabay ka na sa akin. Nito saka siya kumuha ng pinggan, baso at kutsara at tinidor. Anong silbi ng kontrata niyang bawal lumapit sa kanya? Bago-bago talaga ng ugali ang sungit na to eh. Talina, baka magbago ang isip ko at ubusin ko lahat ng niluto mo. Agad naman akong tumalima para umupo sa kabilang upuan at kumain na din. I told you na wag mo nang kakausapin ulit si Herman. Saad nito habang kumakain kami. Bakit ba kasi? Tanong ko. Basta, gawin mo na lang at dahil sinuway mo ko kanina, dagdag ka ng 1K. Seryosong saad nito. Nabitawan ko pang kubyertos na hawak ko. Seryoso? Gulat na tanong ko dito. Do I look like I'm kidding? Balik na tanong nito sa akin. Grabe ka naman sa akin, kamahalan. Ang laki na nga ng utang ko sa'yo eh. Para ka namang namumulubi sa pera kung makademand ka. Plus 1K for your complaining right now. Magkano na ba lahat? Oo na. Sige na, mukhang pera. Baka may extra job ka pa dyan. Papasukin ko na din para naman mapabilis ang pagbabayad ko sa utang ko sa'yo. Iritang saad ko sa kanya. Saka nagpatuloy sa pagkain. You want more, ha? I'll think about it. Kung anong magandang trabaho na mapapabilis ang pagbayad mo sa akin. Saad nito saka ngumiti sa akin ng nakakaloko. Di ko na lang ito pinansin at tahimik na kumain. Chelsea, tulungan na kita dyan. Bungad sa akin ni Kaloy nang makita niya ako nagbubuhat ng sandamakmak na basura. Kakatapos ko lang kasi maglinis sa kondo. At ito kahit takot ako at kinakabahan na sumakay mag-isa sa elevator. Pinilit ko pa din para lang makababa sa ground floor at ilagay sa storage area ang mga gamit na pwede pang pakinabangan. Salamat Kaloy, nakangiting saad ko dito. Isa siya sa mga janitor dito na nakilala ko. Mabait siya kaya walang problema. Dapat tinawag mo na lang ako para ako nang magbuhat nito pababa. Parang nahihiya pang ani nito sa akin. Nginitian ko na lang siya. Naku, kaya ko naman eh. Salamat ulit. Teka, may dumi na din ang buhok mo. Nito saka lumapit sa akin at may kung anong kinuha sa buhok ko. Pangit. Para naman akong naalerto nang marinig ko ang galit na boses nito. Bakit na naman ba? Napalingon kami pareho ni Kaloy sa gawin ni kamahalan. Kita ko na naman ang pagsasalubong ng mga kilay nito. Mabibilis ang mga hakbang naman ang ginawa nito para lapitan ako. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hinawakan sa kamay at hilain pabalik sa elevator. Aray naman! Reklamo ko dito nang itulak niya ako papasok sa loob nun. Otomatiko pa akong napakapit sa bakal sa gilid nito nang umandar na ito pataas. Isinusumpa ko talagang lahat ng elevator dahil dito lagi akong nahihirapan eh. Kinaladkad naman ako nito palabas at pabalik sa kondo niya. Ano na naman bang problema nito at sobrang pagsusungit na naman sa akin? Gerin! Mariing saad nito sa akin pagkabukas niya ng pintuan. Agad naman akong tumalima papasok. What are you doing? Galit na tanong nito habang nakapamewang sa harapan ko. Ang alin na naman ba? Seryosong tanong ko dito. Wala naman kasi akong maalala na ginawa ko na labag na naman sa kanya. Why are you out there and talking to that guy? Mariing tanong nito saka itinuro pa ang kamay sa baba ng building. Tinulungan lang naman ako magtapon ng basura.
Ano namang masama doon? Turan ko dito. Kinakabahan tuloy ako sa isiping naglalaro ngayon sa utak ko. Nagsiselos ba siya kaya ganyan ang galit niya? Sa tuwing may kausap akong ibang lalaki? Malabo. Huwag ka mag-isip ng ganyan, Chelsea. Kunot-noo ko siyang tinitigan. Kahit medyo dimang ilaw ngayon sa sala, hindi pa rin maikakaila ang galit sa mukha niya na naaaninag ko ngayon. Damit. Galit na saad nito at walang sabi-sabi na hinablot nito ang kamay ko. Kaya napalapit ako sa kanya. Ang bilis ng pangyayari. Basta ko nalang naramdaman ang paghawak niya sa magkabilang pisngi ko. At dagling sinakop ang mga labi ko. Nabato na naman ako sa kinatatayuan ko dahil sa ginawa niya. Kita kong pagpikit ng mga mata niya habang ninanamnam ang mga labi ko. Ramdam ko ang pagkagat niya ng bahagya sa pang-ibabang labi ko, kaya napasinghap ako. Gusto ko siyang itulak. Bakit siya nangahalik na lang basta-basta? Hindi porket mahal ko siya, basta na lang ako papayag. Pero pakiramdam ko nawala lahat ng lakas sa katawan ko at di ko magawang kumilos para magprotesta.